magandang umaga. Ako na naman po si RP Lazaro. Magandang umaga. Ito na naman po ang palikerong tapat, babaerong banal, Kristanong manyakis ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang kaibigan yung kupal, komentaristang kupal, ang pantas na talipandas, ka Dennis Reyes. Yan. Ngayong araw na to, meron tayong isang napaka-espesyal na bisita. Ang isang senatorial candidate ng Makabayan Black. IP, ikaw na magpakilala sa ating kaibigan. Ito po ay ang kasama po natin ngayon ay si Mr. Ronel Arambulo. Siya po ay tumatakbong senador para ho sa Makabayan Black. Bahagi ho siya noon. Magandang umaga sa inyo, Sir Ronel. Magandang umaga, Sir Ronel. Magandang umaga rin po sa inyo. Siyempre sa lahat ng sumusubaybay ng inyong program. No? Maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo at alam namin medyo busy ka. Nasa daan pa nga daw. Saan ba ang nyo ngayon? Nasa Pangasinan po kami, pero pumarata kami sa tabi. Ay, salamat po. Pumarata kayo sa tabi. Ay, saan kayo sa Pangasinan ngayon? Hindi ko nakaspunta ko ngayon. Sige, wag na natin sabihin, nasa biyahe. Oo. Pero dalo kayo ng Matutinas mamaya. Oo, masarap doon. Sa Matutinas. Yun ang pinakamasarap na kainan doon. Totoo yan. Yun ang kami din. Sige. Historically dyan kami kumakain. Matutinas. Oo. Yung katulong ni Doña Dilahila. Sige po. Ayun, Sir Ronel, umpisahan ko na ho yung unang tanong. Ano po ba ang pagkasunduan ninyo sa partido tsaka sa ano po ba ang nagtulak sa inyo para tumakbong senador? Yan, ang gandang tanong. Sa amin sa Makabayang Coalition, ang dahilan kung bakit tayo ay nabuo yung Makabayang Coalition, isa kami lahat ng senador. At siyempre ako, tinanggap ko rin yung hamon ng mga kasamahan para maging bahagi sa Makabayan. Ang pagtakbo namin hindi ito personal, katulad ng mga traditional politician, mga political dynasties. Tinulak tayo nung sitwasyon. Kung maayos siya na yung sistema, pwede naman tayong hindi na lumawak sa eleksyon kahit magpalit-palit sila dyan. Ang problema, nakita natin sa mahabang panahon, lalo sa sektor namin mga mangingisda, palubog kami sa komunidad ng kahirapan. Totoo yan. Sa totoo lang, kami yung naitala na Poorest of the Poor, ayon sa Philippine Statistics Authority, 30.6%. Yung poverty incidence sa kanin ng mga mangingisda. At tingin namin conservative pa yan kasi kung pupunta tayo sa mga komunidad ng mga mangingisda, talagang napakatindi nung paghihirap, yung hirap ng buhay ng mga mangingisda. Siyempre, hindi po ito katanggap-tanggap dahil isa tayong bansang arkipelago, napakayaman ng ating pangisdaan. Tapos kung sa usapin naman ng sipag at tiyaga, lagi-lagi sinasabi magsipag lang daw at magtiyaga at aasenso. Hindi matatawaran yung mga mangingisda. Sa katunayan, kahit hindi pa sumisikat ang araw, kahit masama yung panahon, malaot para lamang may pambuhay sa pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng ito pa rin yung ating kalagayan. So nakita natin na ang pinag-uugatan talaga nito, hindi yung mga hindi pagkapatupad. Nakaugat ito sa mga hindi makamamamayan, hindi makamamamangisda na pagpapatupad ng mga nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyan ng mga patakaran, mga programa, mga batas, pulisiya na siyang dahilan kung bakit naghihirap yung mga mangisda at mamamayang Pilipino. So, tingin namin kailangan talagang magkaroon ng tunay na representante na nagmula sa batayang sektor ng ating lipunan na nakalapat sa lupa, na nakakaintindi talaga ng ating sitwasyon sa pang-araw-araw dahil tayo nasa ground zero yung buhay natin. At talagang tayo may malasakit doon sa isa't isa. Mismo hanggang sa pagsakay sa jeep, tayo nag-aabutan ng bayad sa puli. Pag mayroong pasahero na medyo puno, sasabit tayo. Ganyan tayo eh. Hindi yan ginagawa ng mga trapo at saka ng mga kilala natin mga dating ng mga nakaupo nasa mga political dynasties o mayayaman. Kaya ito yung nakita nating isa sa paraan para magkaroon ng
pagbabago, maiangat natin yung kabuhayan ng mga kababayan natin. Pero siyempre, malino naman sa amin na ang pinaka talaga mahalaga, yung pa rin sama-samang pagkilos. Kasi may election man po, wala. Talaga yun na po yung ating ginagawa. Sa katunayan, at ako po ay kasalukuyang pangalawang tagapangulo ng Pamalakaya. Ang Pamalakaya ay pambansang federasyon ng mga malitang mga mangisda na kung saan ang sinusulong nito hindi yung interes ng mga mangisda. Ako sa loob ng halos 20 taon sa Pamalakaya, pinangunahan natin yung mga laban hinggil sa issue ng mga mangisda, sa pagtatanggol sa mga lehitimong karapatan, pagigiit, laban sa pagtatanggol sa kalikasan, siyempre yung ating pambansang soberanya din. Yan yung ating mga isinulong. Yan po yung mga dahilan kung bakit tayo tumakbo. Yung question at nabanggit yun na rin yung salitang soberanya, no? Nagkaroon kasi ng recent na napag-usapan din namin ni Ka Dennis na nagkaroon ng batas kung saan pinapayagan na yung mga mga mangisda, yung mga malalaking yung mga malalaking pangisdaan na sila na mangisda sa loob ng municipal waters. Ayun, siguro I'm sure aware kayo sa batas na yan, medyo nakakasama ng loob, pero ano ho ang pananaw ninyo tungkol dito? Opo, kahapon sa katunayan nagkaroon tayo ng pagkilos dito sa harapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at iyan yung issue na binitbit natin. Kasama natin yung mga mangisda nagmula pa sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. At kahapon din, iyan yung 27 years nung kontramangisdang batas, itong Fisheries Code of 1998. At tingin din natin na nagiging tungtungan kung bakit din naging bahagi ng decision ng First Division ng SC ruling. No? Napakalaki ng epekto niya sa mga mangisda kasi dagdag lamang yan sa napakarami ng problema ng mga mangisda mula doon sa mga iba't ibang proyekto niya, yung mga reclamation project. Tapos tumagdag pa to. Tayo kasi dapat ang ating talagang panawagan dapat yung 15 kilometers municipal water exclusively dapat ay sa mga maliit na mga mangisda. Hindi dapat yan pinapasok ng malaking komersyal na palakaya. Pero nakakalungkot na mas kinatigan ng Malabon RTC at syempre ng First Division ng Supreme Court itong mga commercial fishing business pamamagitan ng kanilang mga decision, no? Napayagan nga na makapasok. Hindi, unang-una, hindi makakasabay, hindi kayang makasabay yung mga maliit na mga mangisda dito sa mga malaking commercial palakaya dahil abante yung mga gamit nila. Meron po tayo mga pag-aaral na 3 to 5 months na operasyon ng isang maliit na mga mangisda ay isang operasyon lamang ng mga malaking commercial palakaya, isang araw lang. So ganun po katindi. Tapos ang kanilang mga gamit destructive, talagang yung mga troll, hulbot, talagang wawasakin nila po yung mga baybayin. Tayo traditional lang. Pagka ang mga mangisda, may mga bingwit pa tayong gamit, pag namimingwit yan, pag medyo maliit na ibabalik. Pero sa mga malaking commercial fishing vessels, talagang na yun, patay na yun, hindi na nila mababalik. Yun yung yung nakikita nating epekto, no, doon sa decision na yan. Hindi pa man po nagkakaroon ng ganyang decision, talamak na yung pagpasok ng mga commercial fishing dyan sa mga baybayin. 22,000 na mga sa ating tala, 22,000, no, na mga malaking commercial na palakaya yung pumapasok na sa mga commercial, sa mga municipal waters sa ating bansa. Ang isang isang tungtungan doon sa Fisheries Code of 1998, meron po kasi yung provision. Kasi itong Fisheries Code of 1998, pagamat sinasabi niya na yung 15 kilometers municipal water dapat sa mga maliit na mga mangisda, pero may butas yung batas. Mayroong provision po dyan na sinasabi din sa kabilang banda na kung 7 dipa na yung lalim ng mga tubig, baybay, ng tubig, pwede na po makapasok yung komersyal na palakaya. Ay ang katangian ng ating karagatan ng Kantilado, 1 kilometro pa lang, 2 kilometro, 7 dipa na po ang lalim. Kaya nakakapasok po sila, yun po yung giging tungtungan nila. Ay sa pag-aaral natin, 90%. 90% po ng municipal water ay malalim na agad. 7 dipa na po ang lalim. Kaya 90% napapasakamay po nila. Kaya sa esensya, talagang inagawa na talaga yung mga mangisda ng karapatan doon sa municipal water na lalong
magpapahirap, talagang inalisan na ng kabuhayan. Oo nga. Sinasabi na pwede naman daw mangisda, hindi ka nga makakasabay doon. Ganun. Ay, in essence talagang ano. Tapos may pag-aaral po tayo dito sa may bahagi ng Negros. 24 na coastal towns. 19 sa Panay, 5 sa Guimaras. Yung mga crab habitats po diyan nanganganib na masira. Mawala dahil doon sa mapaminsalang gamit. Ito sisirain yung mga baybayin. At syempre sa buong Pilipinas mangyayari po yan. Kaya ang panawagan natin yung talaga dapat mabago, mabaligtad yung decision at dapat pabor doon sa mga maliliit na mga mangisda. Kasi yung mga commercial fishing, kaya naman nila lumawat sa kalautan. Samantalang kami, hindi naman kaya ng mga maliit na mga mangisda dahil napaka-atrasado ng gamit. Kaya yung panawagan naman na taga namin dyan, exclusively, dapat yung municipal water, dapat ay sa mga maliliit na mga mangisda lamang. May kinalaman ho ba dyan ng sorry maisingit lang. May kinalaman ba dyan ng ang ginagawa ng China sa ating karagatan sa West Philippine Sea? Kung bakit hindi nakakapagpalaot yung malalaki nating mga kasi inaagawan din nila ng so tendency papasok sila sa loob sila maghahanap ng isda. Merong masasabi natin kung sa usapin sa West Philippine Sea. Meron talagang epekto doon sa mga commercial fishing vessels, Pero napakalawak ng ating pangisdan, hindi naman lang sa West Philippine Sea. At kahit pa naman noong wala pa yung ganyang issue, talagang ganyan yung ginagawa nila. So, iba pa yung issue na yun. Doon sa bagay naman na yun, kinikilala natin na dapat yung mga komersyal na palakaya ay dapat papangisdain doon sa West Philippine Sea, particular doon sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Tingin ko hindi dahilan para sabihin pumasok sila doon kasi marami pa at malalawak na pwede pangisdaan. At tingin talaga natin gusto lang talaga nila magkamal lang kita kasi sa panahon ng may mga close fishing season na pinapatupad din ay batay din sa Fisheries Code of 1998, sila rin man yung nakikinabang doon sa importation 80%. Yung mga commercial na mga tawag dito sector ng fishing sector, yung commercial fishing sector, sa kanila yung inilalaan yung 80% at sa 20% para sa mga mga mangisda sa may mga kooperatiba para sa panahon ng nag-i-import. Pero siyempre, in essence, 100% dyan sa commercial fishing kasi hindi naman kaya ng mga maliit na mga mangisda mamuhunan para doon sa importation. Tapos, habang naka-close fishing season, siyempre naiipon yung isda, 3 months to 4 months yan. Sila rin makikinabang nun. After ng pakinabang sa importation, di balik na uli sa open fishing, isang operation lang nila yon yung 4 na buwan, 3 buwan na inipon, nakatipid pa sila sa gastos. Kaya kanila lahat, pati aquaculture, kanila yan. Lahat na kanila. Tayo, kukunin pa sa atin yon. Kaya ganun po dapat talaga exclusively sa mga maliit na mga mangisda itong 15 kilometers municipal water at yan naman ay nasa constitution yung preferential rights ng mga mangisda dapat nakakamit. Kaya labag siya doon. May tanong po ako kasi nabanggit nyo na hiwalay na usapin yung usapin ng West Philippine Sea. Sige po. Ano po ang paninindigan nyo doon sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Ano ang tinitindigan ng pamalakaya? Siyempre po, malinaw naman na itong West Philippine Sea, ito nga particular po doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone na talagang atin. Dahil malinaw naman yung decision ng Court of Arbitration noong 2016 na itong atin yung 200 nautical miles exclusive economic zone at hindi valid yung claim ng China na 9 dash line. Ang problema, nagpapatuloy yung panghihimasok ng China, patuloy yung mga harassment na nagaganap sa ating mga maliliit na mga mangisda at syempre kahit nga mismo yung personnel uniform, yung mga
nasa Coast Guard. pamahalaan natin, Coast Guard, hindi na rin nakaligtas yan, umigting lalo naging agresibo. Tingin natin dapat sumunod, tumalima yung China dyan kasi mismo yung China ay kasapi ng United Nations Convention on the Law of the Sea o Law of the Sea Treaty noong 1982 nung ito ay i-adapt. Sa katunayan, sila yung isa sa pangunahing nag-sign dito. At ang malinaw po yung objectives niya, yung main objectives niya dapat para maiwasan yung girahan, pagrespeto sa mga ating mga kasarinlan, tapos pangangalaga doon sa likas yaman. Pero lahat yan nilabag ng China. Nilabag ng China, hindi sila sumunod, kaya nagkakagulo ngayon yung peaceful dapat na pangisda dyan. Tapos sila rin yung sumira ng ating karagatan, yung mga reclamation project nila dyan, 7 artificial islands, may pag-aaral ng UP Marine Science Institute, 16,000 hectares Laki. ng mga corals yung nawasak. 33.1 billion bawat taon yung nawala sa atin mula noong 2012, na ngayon, 2023. Tapos apektado dyan yung mga maliit na mga mangisda, nasa 600,000 na mga maliit na mga mangisda dyan sa mga mangisda sa West Philippine Sea. Siyempre sa ano, yung mga mangisda Zambales, Palawan, Batangas, at sa iba't iba pa, sa Cagayan. Yan po yung mga apektado. Ngayon, walang kahihiyan yung China na nagpapatuloy kasi napakayaman ng pangisdaan natin eh. Lahat ng sa pag-aaral, mayroong maliban sa isda, mayroon tayo dyan mga mineral, langis, gano'n, baitin, hydrates, may pag-aaral na 130 years daw kayang patakbuhin na ekonomiya ng China kung mapapasa kamay niya to. Nako. O lalo kung sa Pilipinas yan, hindi lalong tayo talaga. Kaya naglalaway sila, tayo nang umalis dyan. So, pero dapat ang gawin ng siyempre si Duterte, malaki rin po yung kanyang kasalanan, no? Dahil yung tagumpay natin ay sa halip na kanyang i-claim, tinuring niya pa yung papel na dapat daw itapon sa basurahan, di ba? Dapat po sumutin lang daw. Sinabi niya yun. Di ba? Talagang hindi niya kayang ipaglaban. No? Imagine, i-claim mo na lang yung tagumpay, hindi mo na ipaglalaban, hindi pa nagawa. So yun. Ang sa panahon naman ng kasalukuyan administrasyon ni Bongbong Marcos, dapat hindi sa gera daanin yung ating pag-igiit yan. Dapat sa pamamagitan diplomatiko at mapayapang paraan, tuloy yung pag-file o sa UN, nandiyan pa naman na PRL pa naman yung yung international law. Dapat ganun, hindi sa pamamagitan ng gera na ngayon yung pivot niya sa Estados Unidos. Balik Estados Unidos. Kasi ang China naman at saka US, pareho lang yan, wala po yung pinagkaiba, pareho yung imperialistang bansa yan. Ang nais lang dito sa bansa natin ay dampungin yung ating mga likas yaman. Kaya hindi totoo na dahil nilalabanan mo yung China, ipinatago mo na yung iyong pambansang soberanya. Lagi po natin tatandaan, pag sinabing pambansang soberanya, nagsasarili na bansa. Pero kung pumihit ka, pero kung may kokontrol pa rin na ibang bansa, ibig sabihin, hindi yung pambansang soberanya. Kaya walang pinag-iba to, si Duterte, si Marcos, magkaiba lang ng mukha, pero isa ang pagkatao. Ganon din naman yung China at US. Pareho ng katangian, imperialist country na ang nais lang talaga, dambungin yung ating yaman. Pero siyempre, ang gusto natin dyan, magkaroon tayo mawala tayo sa kontrol ng Estados Unidos, magkaroon tayo nagsasariling patakarang panlabas. Ayan, una sa issue ng West Philippines, sundin yung issue ng UNCLOS. Tapos ikalawa, pagbaklas po doon sa foreign policy, sa ekonomiya at saka militar. Ayan. Kasi tayo, nakabuyang yang tayo doon sa ekonomiya eh. Sa imping tayo, export-oriented, import-dependent. Yung ating mga likas yaman, yamang dagat, bundok, ang baba ng buwis pa sa import, sa export, ang taas. Kaya tayo, loging-logi doon. So sa pinamang po ng militar, ipatuloy yung pagpapalawak ng mga base militar dahil tayo nga po nakatali doon sa reaksyonaryong gobyerno. Mula sa 4 na EDCA site, mas dumami pa. Tapos itong Visiting Force Agreement, Mutual Defense Treaty, nakakalagkat tayo doon sa mga gulo kahit
di tayo kasali. Totoo yan. Nagiging, di po ba, naging bahagi tayo ng Nadadamay pang-api. tayo. Totoo yan. Pati tayo nagiging bahagi ng pang-api. Nadadamay tayo sa kanilang, sa galit ng ibang mga bansa. Kasi nakikisawsaw. Ayan. Ginagawa tayong praktisan yung ating mga, Totoo yan. Diba? Oo, totoo yan. yung ating mga kalupaan. Ayan, yung tulad ng paglulusad ng mga balikatan exercises. Inuuto tayo ng ang AFP para doon sa modernization. Ayan. Pero, wala naman. Halimbawa, yung balikatan exercises, tulad sa Narciso, sa Bay Zambales. Kaya para doon practice yung kanilang mga kanyon, nawasak yung ating mga yamang dagat sa ilalim, yung mga bahay ng isda. Nakakainis dahil habang pinagbabawalan tayo na doon sa bawal yung pagdidinamita, talaga naman bawal yun. Pero yung pagpapasabog, hinahayaan nila. At maraming mga mangisda na pinapatigil pang isda habang may mga balikatan exercises. Kaya, hindi namin alam yun. Hindi namin alam yun. Pinatitigil pala nila. Oo, sa Zambales, yung mga pinaglulusaran nila. Kahit mismo kahit hindi sa dagat, yung mga katutubo na pag tinatamaan ng mga balikatan exercises, pinapalayas yung mga katutubo. Nawawasak yung mga sakahan. So, ganon yung epekto nung... Kaya wala tayong dapat na ikatuwa kung ang Estados Unidos man ay nandiyan. Hindi sila nakikipaggera para sa atin, kundi para sa kanilang mga sarili. Kasabot yung kanilang mga tuta. Si Duterte noon sa China, si BBM naman ngayon sa Estados Unidos. So pag kayo po ay naupo na, pala rin maging senador, ano po mga balak nyong isa-isahin, unahin? Siyempre, kami naman sa Makabayang Koalisyon, kaiba kami nga, sinasabi natin doon sa mga ibang mga political party, no, ng mga dynasty tsaka trapo. Nagmula kami doon sa mismong basic sector. May mga kanya kaming tasking, may mga task kami, pati sector namin. Di ba ang ganda no, may mga kanya kaming task pati sa aming sector. May Siyempre, assignment. May assignment. Halimbawa ako, dahil sa sektor ko, mangisda. Siyempre, sa pangisdahan ako nakatutok. Habang nagsusuportahan kami, batay sa aming mga advokasya, mataas ang sahod, mga gano'n na pagpapababa ng presyo ng bilihin at iba't iba pa. Siyempre ako sa bahagi ko, ang aking plataforma, siyempre, nakabalangkas doon sa tunay na reforma sa pangisdaan. Na kung saan yung batayang prinsipyo at sentral na layunin ay isulong yung tunay na reforma nga sa pangisdaan at pumaklas doon sa monopolyong kontrol ng mga lokal na at papagsamantalang mga dayuhan. Bali, yan, ang kauna-unan, isusulong natin yung eksklusibong karapatan ng mga malitang mga mangisda sa mga municipal na pangisdaan at baybayin. Yun sinasabi natin, 15 kilometers dapat exclusively makamit ng mga maliliit na mga mangisda. At dapat yung karapatan nila sa paninirahan sa mga baybayin na malayo doon sa demolition kasi dinidemolish panahon ng mga proyekto, na reclamation. Pagbuwag po doon sa mga monopolyong pangalawa, pagbuwag sa mga monopolyong kontrol ng malaking negosyo at dayon sa pangisdaan. Yung mga commercial fishing, halimbawa, kasi may large, may small, medium, large, yung commercial fishing. Yung 3.1 gross tons pataas, dapat mawala doon sa municipal water. At siyempre, sa mga aquaculture naman, dapat 10% lamang yung carrying capacity. Yun, ganun dapat. Tapos, pag kasama sa ating platform, di pawiin at ipasuhin yung mga umiiral na batas at pulisiya sa pangisdaan na pahirap sa mga mangisda. Ipapabuwasura natin yung Fisheries Code of 1998, RA 10654, AFMA, at iba't iba pang mga batas na hindi naman nakakatulong sa mga mangisdang Pilipino. Tapos kilalanin yung batayang karapatan ng mga magagawa sa barkong palakaya at malawak na palaisdaan kasi mayroong mga nananamahan doon sa mga malaking bangka na halos 5 to 10% na lamang yung parte ng mga maliit na mga mangisda kasi nasasamantala ng mga may-ari. Ayan. Papawiin po yung pagkasamantala rin sa mga konsignasyon, yung mga pagbabarat, makatuwirang presyo sa produkto ng mga mangisda. Ayan. Tapos ipatupad siyempre yung balanse at sustainable pangisda at pangangalaga doon sa kalikasan. Yan na yung sinasabi natin na papatigil natin yung mga reclamation project. Alam nyo, yung reclamation, napakalaking perwisyon sa atin.
hindi lang sa issue ng mga mangingisda, hanggang sa issue po yan ng mga mamamayang Pilipino. Kasi pagtatambak yan eh. Oo. Kaya lumulubog pag tinambakan mo siya, ang 80 to 90% ibinagsak ng kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa reclamation. Siyempre, pag tinambak mo siya, lulubog yung mga baybayin. At para ka makapag-reclaim, kailangan mo pa magbuwasak ng mga bundok. So sa panahon na may mga masamang panahon, ito yung dahilan kung bakit lumulubog yung ating mga baybayin. Marami sa ating mga kababayan ngayon namatay, marami ang natabunan dahil sa landslide, dahil sa pagwasak sa mga bundok. Kaya pinapatay tayo sa iba't ibang paraan dahil sa proyektong ito. Kaya ang issue ng mangingisda, hindi lang issue ng mangingisda, kundi issue ng mamamayang Pilipino, maliban sa food security, itong nangyayaring ito. Kaya sa mga kababayan natin, gusto natin ipaalam no na yung nangyayari sa atin na pagkamatay ng ating mga pamilya, hindi po yan dahil kalikasan o tawag dito, tadhana. May gumagawa po sa atin at mismo yung nasa mga nag-aaring uri, nasa reaksyonaryong gobyerno. Isa dyan, si Ramon Ang, numero 1, si Bong Revilla, kasama po yan sa involved dyan. Ang PA Secretary, meron sila mga reclamation project at lahat ng mga political dynasties, si Mayor ng Nabotas at sa iba't iba pa. So, yan yung pagpatay sa atin na kung hindi natin malalim na susuriin, nakala natin ay kapalaran lamang nangyayari. Tapos kung di tayo malalim yung pang-political komunidad natin, minsan napapagpasalamat pa tayo ng biktima sa atin. Magpapadala ng tulong. Yan, pero sila naman yung dahilan kung bakit tayo namatay. Meron maghuhukay pa ng bangkay, mga sundalo, pulis. Sila naman yung mga protector nun. Kasi pag pinaglalaban namin, kung ba't namin nabanggit to, pag pinaglalaban ng mga mangingisda, yung mga environmental defenders, nandiyan yung mga sundalo po, sinaharas tayo. Huwag natin kalimutan yung tinukot pa yung dalawa, si Jed tsaka si Junila Castro, di ba, sa Bataan dahil lumalaban sila sa reclamation. Yan. Yun po yun. Tapos, pagpapalakas po na lokal na produksyon sa pamamagitan ng sistematikong suporta ng Estado, lalo sa panahon ng kalamidad at iba pang pang-ekonomikong crisis. Halimbawa, ang ating sinusunod niya, 15,000 production subsidy sa panahon ng may mga kalamidad at di nakakalawad yung mga bahagi ito ng pagpapalakas ng ating lokal na produkto ng isda. Siyempre, yung nga, binanggit namin kanina, yung nagsasariling patakaran panlabas at pagkatanggol po sa West Philippine Sea. Yan po yung ating platform. Interesting. Medyo marami akong, ngayon ko lang narinig at natutunan. Very informative kasi yung reclamation, hindi ko akalain na malaking bagay pala yan. Akala ko, nakakadagdag sa progreso ng isang bayan. Ay, hindi po. Sa Bulacan, ngayon, kagagaling lang natin. Dati, hindi sila nilulubog. Yun na yung buhay nila ngayon, kahit hindi kaunting ulan, lubog. Tapos may mga karanasan, 8 beses sila nagtatambak para lamang itaas yung kanilang yung daw kanilang bintana, pinto na ngayon. Naku, Mario Josep. Si Ramon ang pa naman, ang galing manglinlang. May mga scholarship, pero napakadami mga kabataan hindi nakapag-aral dahil nilalisan ng kabuhayan yung mga parents sila, mga mangingisda. Nagdudulate pa po sa simbahan. Pero siya ang numero ng tagawasak ng nilikha ng Diyos. Hirap nga yan. Dennis, baka ikaw merong gusto may mga napag-usapan natin dati, ilabas mo na ngayon. Hindi. Alam naman ni Caronel yun eh. Pareho naman kami ng pinag-aralan eh. Pareho naman kami ng pinanggalingan eh. Minumulat lang kita ng konti. Oo nga. Pero mas magaling magbigay ng paliwanag at magmulat si Caronel. Kaya nga siya, senatoriable, ako hindi. So sir, natuto lang sa lifli po ng tunay na paaralan, hindi po ba natuto tayo eh. Kaya siyempre dahil tayo nasa basic sector, siyempre, alam naman natin yung buhay natin. Tapos, nagpaangat na lang pang politikang kamudahan pa dahil sa pakikipagsalamuha pa sa iba't iba. Yan, may kisalamuha sa tunay na mamamayan. Yung pagkamulat mo sa suliranin ng maliliit na Pilipino. Opo. Kasi yan ang karaniwang nakakalimutan natin. Kaya mas may alam tayo yung kasi minsan parang nahamak yung mga basic sector, yung mga nakapagtapos sa mga bigating eskwela. Siyempre, mahalaga yung pang-akademiko. Pero mas nakikita natin na mas pa rin talaga, mas may alam talaga yung mga nasa basic sector. Kasi
Tayo yung nasa grounds eh. Yung buhay natin. Tsaka yung... Opo. Masyadong Putik. nagko-concentrate sa malalaking bagay. Nakakalimutan na ang epekto sa maliliit. Yeah. Katulad nung pag-aalis ng ban sa municipal water. Ang unang naisip talaga dyan, kung ba lumagpas ng 7 meters, pwede na mag-commercial trolling. Yes, Dahil below 7 meters, hindi na kaya ng mga maliliit na pangingisda. Hindi na umaabot doon ang kanilang mga kawil, ang kanilang mga net. Atrasadong gamit, opo. Oo, atrasadong gamit. Ang hindi siguro na nakita noon, pagka sinira mo yung malalim, una, hindi nila tinake into consideration yung mapanirang pangingisda. Kasi noong panahon yun, 1998, hindi pa pumapasok sa atin yung commercial trawlers katulad ngayon. So, hindi rin nalagyan ng limitasyon. Tapos, hindi rin nila nakita na pagka pinabayaan mong mangisda doon sa lugar na yun, wala ka nang makukuhang isda doon sa loob, doon sa mababaw. Kaya tama si Carolyn, kailangan nating reviewin yung mga batas na yan at kailangan baguhin. Ngayong meron na tayo mahigit 20 taon ng masakit na karanasan, siguro sapat na yun para mabigyang pansin yung mga pagbabago sa mga lumang batas. Sapat ng patunay yun 27 years na talagang. 27 years. Sapat ng patunay. Parang yung pareho lang yan dun sa sa kaso ng asin. Yes, tama. Diba? 23%. 1995, pinagbawal ang pagbebenta ng hindi iodized salt. Putang, hindi nila nakita. Sinira nito ang industriya ng asinan sa Pilipinas. Ngayon, tinanggal na yung batas na yan. Kaya ngayon, mabigat na yung problema. Pinipilit na uling buhayin ang industriya ng pag-aasin. Kaya pansin niyo, marami ng klase na uli ng asin sa merkado. Sa merkado, lalo na sa Lazada, sa Shopee, yan lang yung advantage yan. Puro imported yun, Brad, Di ba? Nakakalungkot po ngayon, 93% ng asin natin, ini-import na rin. Ini-import na. Asin na lang ba naman ni-import pa? Diyos ko, day. Hindi, kasi yun yung naging epekto nung batas na yun. Opo, tama. Yung anti-asin law. Sino kaya nakinabang doon? Yung epekto Tayo inalat doon sa asin na yan. Tayo inalat dyan. So, yan. Pero katulad nun, nung tinanggal yung asin law, siguro tama si Carolyn, maraming mga batas na kailangan na natin bisitahin, ripasuhin. Ngayon, ang problema, kung hindi natin iboboto yung mga mulat, at ang iboboto natin, yung mga dinastiya, yung mga nagbubudots lang. Di ba, yung mga putang isang pamilya, 8 sila. Yung mga ganun. 8 tumatakbo. Pero ng 3 senador, meron po party list, 2, yung mga congressman, sila na lang. Puro sila. Sila na lang, di ba? Yung mga ganyan, yan yung may mga pansariling interest na dapat hindi na natin yan binoboto. Kailangan natin yan, yung mga tunay na representante ng mamamayan. Mamamayang Pilipino. Kaya katulad nila Caronel. Nakakaintindi sa problema natin. O kasi kailangan din mayroong magrepresenta ng Tsaka mahirap pananaw ng maliliit na tao. Tsaka mahirap pong repasuhin yung mga batas na yan kasi usapin pa rin sa bilang. Oo nga. Kung ang nandyan sila, pamapanatilihin nila yan dahil sila yung nakikinabang doon sa batas na yun. Yeah. Alam niyo po, lang sila Ganon. Kaya kailangan talaga Kaya sa mga kababayan talaga natin, itong election is itong forma para mabago. Pagamat maraming forma ng
pagsusulong para baguhin yung ating lipunan. Siyempre, pinakamahalaga sa lahat yung tagang sama-samang pangkilos, yung mass movement. Bahagi lamang ito. Tapos, napakailap itong bahagi ito kasi once ay sa loob ng 3 taon, isang beses lang. Tapos, usapin to ng labanan ng mga mayayaman, pera, Pera. mind conditioning ba? Wala tayong pang TV ads. Meron 2 bilyon na nagagastos sa mga bilyar. Nang si Amy Marcos, bilyon na nagagastos. Siyempre sa atin, saan babawiin yan? Oo. Tapos Sa atin. tapos yung kaisipan na, hindi naman mga kilalin, iboboto na lang namin itong kilala kasi baka masaya na yung boto namin. Mali yung ganung kaisipan kasi hindi porke nanalo yung ibinoto mong kandidato, nanalo ka na. Kung danakawan ka lang naman, pahirapan yung mahal mo sa buhay, susunod yung rasyon, mas masakal ko pa sa natalo at yun talaga ang sayang ang boto mo. Totoo yan. Ang pinakamasakit niyan, ang masakit pa sa lahat, naging bahagi tayo ng paglalagay ng isang kandidato na magpapahirap sa atin. Naging enabler dapat tayo. Dapat tandaan lagi natin, huwag natin isustain itong ganitong sistema kasi isang araw kang boboto pero 3 taon mo na naman isusustain. Yung paghihirap mo, yung paghihirap na hindi basta-basta. Ang dami talaga ng mga kaakibat. Sipin mo, yung tingin papatay sa gutom, yung bigla kang papatay dahil wala sa yung kalikasan. O yung inaanak ng kahirapan, nakawan, tayo, mga gusto makasurvive, pag nanakaw, may papatay. Tayo nagkakagano na habang yung mga nandun sa taas, Sasa. Yan yung mga epekto. Happy. Ang daming epekto. Totoo yan. Pag hindi natin susolusyonan to. Tayo na lang natin tuloy po. Tayo po sa ang mga political dynasties, yung mga trapo na yun, bakit tumatakbo yan? Para protektahan yung kanilang mga sarili ito sa kanilang mga kalokohan, interes. Para kung may mga kasamahan silang mga nakakulong, balak nila lang yung palayain. Sabihan mo, si Kibuloy ngayon, nakakulong. Pag nanalo ang mga niyan, tiyak, papalayain yan. Samantalang ang Makabayang Coalition, ibang-iba. Kung bakit tumatakbo, para protektahan yung mamamayan at para palayain yung mamamayang Pilipino mula sa pagkakabilanggo doon sa kahirapan. Yan po tayo. Yan po yung Makabayang Coalition. Kahit kung sa naman, sa usapin sasabihin, baka kasi may mga Pilipino dahil sobrang talagang biktima na yung isip nila na talagang torture na rin sa nawalan na sila ng amor sa mga politiko, nawalan ng pag-asa. Sabihin, pareho na lang yan. Sa Makabayang Coalition, pwede natin sabihin talaga yung track record natin. Mula noong 2001, nung dumahok ang Makabayang Coalition sa election, lalo pa particular sa party list, ang mga naitala na pinakamahihirap na congressman sa kasaysayan po ng ating bansa, mula sa Makabayang Coalition, mula sa Makabayang Bloc, mula noong 2001 yan, si Cabel Beltran, namatay, nahulog, aksidente, kinukumpuno na yung butas ng kanyang bubong. Sa panahon siya ay congressman, si Pandu Hicap, na kasalukuyang chairman ng Pamalakaya, dito po sa atin, sa Pamalakaya, dating congressman, nag-leave sa kongreso dahil yung bahay niya aabutin na ng tubig dahil dun sa nasa tabing dagat lang. So ibig sabihin ganito kahihirap, hindi talaga nagpayaman. Isipin nyo halos 2 dekada na tayo, walang pang TV ads. Totoo yan. Di po ba? So talagang, kaya walang maiba to sa atin, walang makita talaga sa atin yung reaksyonaryong gobyerno. Kaya ang gagawin nila para masira tayo, tilayo sa mamamayan para panatilihin ng ganitong sistema na kanilang pinagpapalasaan, sisiraan. Ano yan? Kaliwa. Ano yan? Mga terorista yan. Mga NPA yan. Wala na maiba to Wala silang issue. Totoo yan. Kahit sa kampanya, makikita nyo naman, wala silang issue. Pabudots-budots lang. Ginagawa na lang katatawan ng mga tao. Yun, mas ganun. Kaya yun yung kaibahan po ng Makabayang Coalition. Basta ako, pag sumasayaw lang, hindi ko binoboto. Pero ako po nag-rap. Meron po akong, meron kami kasing isang event na yung convention. Assembly. Ayun, may jingle kasi ako, pero ang atin naman jingle, talagang ang nilalaman ng lyrics, talagang makabulan, tukol pa rin sa issue. Bigyan mo kami ng kopya, sir. Ako po yung nag-rap. Ngayon, nakita namin, nasa Inquirer. Nasa Inquirer na nila, nakakatuwa naman. Ayun. Ayan. Dadating din ang pagbabago. Isipin na lang natin para tayo patak ng tubig. Ang patak ng tubig, pag tuloy-tuloy, babasag din ang bato. Tama. Mauuka yan. Akala ko sasabihin mo, ang patak ng tubig pa unti-unti, pupuno din ng balde.
Oo. Ay, and sir, kung kayo po ay merong mensahe, bibibigay na namin sa inyo yung natitirang oras. No? Kayo na po kung ano po yung mensahe nyo sa mga nakikinig sa amin. The floor is yours, sir. Ayan, muli, di siyempre sa ating mga kababayan, no? Ako na sa lahat, ako po nagpapasalamat po sa inyo dahil naging bahagi ako nitong napakamakabuluhan yung programa. Sa ating mga kababayan, lagi nating sinasabi na dapat tayo talagang maging matalino, mapanuri, no? Mag-aral sa ating lipunan dahil ang dahilan kung bakit yun naman patuloy tayo nabubulit sa kahirapan, yung mga colonial mentality, mga ganun. Dapat ngayong eleksyon, tayo ay suportahan natin yung tunay na nagmula sa ating sektor. At dahil walang iba nakakaunawa kundi tayo sa ating sektor, at hindi napatunayan na naman natin sa mahabang panahon na talagang itong mga trapo, mga political deficits, talagang hindi tayo iniangat yung ating kabuhayan. Sila hindi lang kung bakit tayo ay naghihirap. Kaya yun, panawagan namin na yung Makabayang Coalition ay ating suportahan. Dahil yung pagsuporta sa Makabayang Coalition ay pagsuporta po yan sa ating sarili. Alam natin, mahirap ang buhay. Minsan, bibigyan tayo, susuhulan. Bibigyan ng 1,000, 500. Pwede naman natin tanggapin yun kasi pera naman natin yun. Pero wag natin kakalimutan, no? Kasi minsan, ang hirap ng buhay, kaya kukunin ko na to. Ganun. Wag natin kalimutan na dapat, bakit tayo mahirap? Ano yung dahilan kung bakit tayo naghihirap? So, kunin natin, tapos suportahan natin yung dapat suportahan. Dahil yung 1,000 na yan, katumbas yan, 3 taong pag nanakaw ulit para sa atin. Kaya yun po, maasa po kayo na ang Makabayang Koalisyon ay may eleksyon man po o wala, tuloy po ang ating laban. At siyempre, mas mainam magkaroon tayo ng representante doon sa Kongreso, ang nasa Senado, yung mga party list po natin, no? Sa Makabayang Coalition, Gabriela, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teacher, tsaka Kabataan. Ito po yung nasa ilalim ng Makabayang Coalition. Yan yung tunay na nagsusulong talaga ng interes ng mga mamamayang Pilipino batay sa ating track record. Siyempre, hanggang sa Senado dapat. Yun po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Coronel. Good luck. Good luck. The best of luck. Po namin ang iyong pagkapanalo. Yeah. Maraming salamat din po at lagi po tayong bukas kung sakali po tayo ulit may paanyaya. Mangungulit ho kami. Salamat po sa pagsagot nyo sa aming messages. Coronel, masayang naging usapan ito. Oo. Ang kulang nito. Enlightening. Parang ang kulang na lang sisig at beer. Oo. Baka one of these days, sir, wala namang masama pag kayo ay nagawin ng angono. Baka paghunta-hunta, pakilala nyo mga kamag-anak nyo doon. Sige po. Sige po. Sige po, i-message namin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hindi na namin kayo istorboy at mukhang nasa campaign trail kayo. Oo, nasa kampanya na. Opo. Okay lang po yan, okay lang. Bahagi ng ating... Mag-iingat po kayo sa biyahe at maraming salamat sa inyong panahon. Ako po si RP Lazaro. Maraming salamat ka, RP. Sige po. Ito naman po ang inyong kaibigang komentaristang kupal, Ka Dennis Reyes. Papaalam. Thank you po, Ka Dennis. Maraming salamat po ulit sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Kayo din. Thank you. Ingat po.